Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lakad-takbo ang ginawa ko para makarating agad sa opisina ni Ma'am May. Siya ang manager naming dalawa ni Tanya. Muntikan pa akong madapa sa kakamadali. Malayo pa ako ng kaunti sa opisina ni Ma'am May ay rinig ko ang sigawan ng mga taong nasa loob. Ano ba kasing ginagawa niya dito? Nandito dapat siya sa opisina niya at hindi dito. Pagbukas ko ng pintuan, isang galit na James ang nabungaran ko, kasama ang 5 bodyguards niya na nasa likod niya. Anong ginagawa mo dito? Siya ang bumati sa akin. Pauwiin mo na yan si James, Samantha. Biglang sabi naman ni Tanya na nasa tabi ko. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang manager nyo. Matigas na sabi nito. At ano naman ang atraso ko sa'yo para dalawin mo ako dito? Ha? Lahat naman kami ay napalingon sa likod. Tita May. Napabalik ang tingin ko kay James sa sinabi nito. Tita? Magkamag-anak mo sila? Biglang lumapit naman si Manager May kay James at hinalikan ito sa pisngi. Ikaw ang manager nila? Tanong nito sabay turo sa amin ni Tanya at sa iilan pang modelo na nasa loob ng opisina. Oh yes, my dear James. Malambing na sabi nito sabay upo sa upuan nito. At bakit parang dinaanan ng 5 bagyo ang itong opisina ko? Napansin niya siguro na medyo magulo ang opisina nito. Medyo napatalon pa ako sa gulat nang biglang hinawakan ni James ang kamay ko at saka ito lumapit kay Manager May. Nakita ko pa ang paglaki ng mga mata ng Ma'am May nang hawakan ni James ang kamay ko. Ang akala kasi nila, single mom ako. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa amin ni James, kahit na kay Ma'am May. Auntie, magre-resign na siya. Ano? Teka lang. What? Magre-resign? Nagpagting ang tenga ko nang inulit niya ang kanyang sinabi. Iwinaksik ko ang kamay niya na nakahawak sa akin. Alam kong galit ka sa akin pero James, pati ba naman trabaho ko idadamay mo? Alam mo kung gaano ko kamahal ang trabahong to. Hindi mo lang ako pwedeng utusan. May sarili akong buhay kaya wag mo akong pigilan. Nakita ko ang pagkuyom nito ng kamao at pagdilim na mukha nito. Wala akong pakialam kung naririnig man kami ng ibang modelo. Hindi naman sila nakakaintindi dahil nga banyaga sila. Si Tanya lang at ang 5 bodyguards ni James, pati na rin si Ma'am May, ang nakakaintindi sa pinag-uusapan naming dalawa. Teka, pwede bang kumalma muna kayo? Bakit ka ba nagagalit, James? Girlfriend mo ba siya? No, sabay pa naming sabi naman ni James. Nagtatakang tumingin si Manager May sa akin at kay James. Bakit mo sinasabi sa akin magre-resign na siya? Hindi ko siya girlfriend dahil asawa ko siya, auntie. Gusto kong ipatanggal niyo sa tauhan niyo lahat ng pictures ni Samantha na nasa billboard. Ngayon din. Nanggigigil na sabi nito. Ano? Kailan? Kailan kayo nagpakasal? At bakit hindi ako invited? Sunod-sunod na tanong ng manager namin. No, hindi pwede ang gusto mo, James. Nakapirma na ng 1 taong kontrata sa Samantha. Tungkol naman sa billboard, pati yun ay trabaho niya. Wala kaming nagawa ni Tanya kundi tingnan lang silang dalawa.
Sabihin mo sa akin, auntie, kung magkano ang dapat bayaran at dodoblehin ko. No, kilala mo ako, James, at hindi ako madadala sa pera. Samantha, umalis na kayo ni James bago pa may dumating na media. Pagkatapos, sabihin mo sa iyong mga tauhan yung mga larawan ni Samantha na ipatagtag iyon lahat sa mga billboard. Galit na sabi naman ni James. James, umuwi na tayo. Bibigyan kita ng 24 hours, auntie, at kapag nakita ko pa bukas ang picture ni Samantha sa lahat ng billboard, pasasabugin ko ang buong building na to. Alam niyong nagawa ko na iyon noon at kaya kong gawin uli iyon ngayon. Maniwala ka, auntie. Hindi niyo magugustuhan kapag galit ako. Sa kanito hinila ang kamay ko papalabas. Hindi na ako nakapagpaalam kay Tanya. Nakasunod naman sa likod namin ang mga bodyguards niya. Hindi na ako nakapalag nang pinasakay na niya ako sa sasakyang dala nila. May isang sasakyan na nasa likod namin at sa personal bodyguard niya iyon. At si Tanya naman ang bahala sa kotse ko. Titigil ka na sa pagmumodelo mo, Samantha. No! Matigas na sabi ko nang hindi nakatingin sa kanya. Bawal kang humindi dito, Samantha. Nakikita mo ba yung mga pictures mo sa billboard? Pinagpepiestahan ng mga manyak na tao. Ngayon ang litrato mo. Ano bang paki mo? Wala kang ang pakialam sa akin kaya tigilan mo na ang panghihimasok sa buhay ko. Hindi ko mapigilang sumigaw. Ang dami niyang hinihiling sa akin. Hindi ko mapigilang hindi gawin ang gusto ko para lang mapasaya siya. That's bullshit! Asawa mo ako at may karapatan ako manghimasok sa buhay mo, Samantha. Bulyaw ni James at lumabas pa ang ilang mga ugat nito sa leeg dahil sa galit nito. Wala akong pakialam sa'yo, Samantha. Ang iniisip ko ay ang reputasyon ng anak ko. Paano kung may makakilala sa'yo na kaklase ni Jan? Iniisip mo lang ba siya habang ginagawa mo ang pesteng photoshoot na yan? Nawalan ako ng sasabihin sa sinasabi ni James dahil tama naman siya. Hindi ko tuloy na malaya na nasa tapat na pala kami ng bahay. Una siyang lumabas bago ako. Patrick, dito kayo titira ni Uno. Bantayan mo siya at huwag mo siyang palalabasin kung hindi. Malilintikan kayo sa akin. Utos nito sa dalawang malalaking tao. At ikaw na babae ka. Mag-uusap pa tayo pag uwi ko. Pagkatapos ng sinabi nito, ay agad itong sumakay sa kanyang sasakyan. Nakaalis na si James pero nanatiling nakatayo pa rin ako sa labas ng bahay at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sino siya sa tingin niya? Napamura naman ako. Pumasok ako sa loob para magpalit ng damit. Ayaw kong nakatunganga lang buong araw sa bahay. Susunduin ko si Jan mamayang hapon dahil may klase pa siya bukas. Miss na miss ko na siya. At gusto ko nang pisilin ang malambot niya mga pisngi. Ma'am, bawal po kayong umalis ng bahay, sabi ni Sir James. Pigil sa akin ng isang bodyguard ni James. Seryoso? Wala akong pakialam sa sasabihin niya, kaya umalis ka dyan sa harap ng sasakyan ko. Pasensya na po, ma'am, pero utos lang po to sa amin ni boss. Matigas nilang sabi. Ang gagong yun? May humarang sa kotse ko kaya hindi ako makapasok. Fine. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso sa likod. Akala nyo ha? May garahe sa loob ng bahay kung saan nandoon ang mga mamahaling koleksyon ni James ng mga sasakyan. At dahil gusto ko siyang inisin, mas maigi kung gagamitin ko ang paborito niyang kotse. Isang maladimonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ko nang makasakay ako sa Audi R8 Spider niya. May pinindot lang ako sa mga sasakyan at boom,
Automatic kong nagbukas ang garahe niya. Agad humarang ang 2 bodyguards ni James sa akin. As if naman, mapipigilan nila ako. Aalis kayo sa dadaanan ko o sasagasaan ko kayo. Pero ma'am, malilintikan po kami kay sir. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Wala akong pake. Sabihin niyo sa boss niyo na yan na tumigil-tigil siya sa mga ginagawa niya. Saka ko pinaharurot ang sasakyan. Ma'am! Ma'am! Nakita ko pa sa review mirror ang pagtangka nilang paghabol sa akin. Pero wala na silang nagawa nang nakalabas na ako ng gate. Since wala akong commitment ngayong araw, napagdesisyonan kong bumisita sa coffee shop. Habang nag-drive ako, nag-play ako ng paborito kong kanta. Gaya ng lyrics ng kanta, alam kong mas kaya kong tratuhin siya ng tama. Sumasabay ako sa kanta nang biglang nag-ring naman ang cellphone ko. Si James yun, pero ayaw kong sagutin ang tawag niya. Alam kong nagsumbong na sa kanya ang mga asungot niyang bodyguards. Pero, paki ko naman sa kanila. Maraming humahangang mga mata ang nakatingin nang pinarko ang sasakyan ni James. Maraming tao ang pagdating ko sa coffee shop at karamihan sa kanila ay puro lalaki. Abala ang lahat kaya, miski ang pagdating ko ay hindi nila napansin. Good morning po, ma'am. Sabayo ko nito. Shy, tulungan mo nilang muna silang mag-serve. Dahil parang marami tayong customer ngayon ah. Ako na lang muna ang magkakashare. Nakangiting sabi ko. Sige po ma'am. Nang nakaalis na si Shy, ay agad akong pumalit sa kanya bilang kahera. Lumipas ang ilang oras ay nakakaramdam na rin ako ng pagod at mas dumarami pa ang mga customers namin. Wala akong nagawa kundi ipagpatuloy ang ginagawa ko. Ma'am, may gwapo pong gustong kumausap sa inyo. Ma'am, naku, siya po yung nakita ko sa TV. Kamakailan lang. Ang gwapo niya pala sobra sa personal. Kilig na sabi ng isa sa mga waitress ko. Sabihin mo sa kanya na busy ako. Sagot ko nang hindi inaalis ang mata ko sa ginagawa ko. Naku ma'am, kahit gwapo siya at crush ko po siya, nakakatakot po siyang kausapin. Ang dami pong mga men in black na nasa tabi niya. Pag sinabi ko po na busy kayo, baka ipapatay ako nun ma'am. Sinamahan niya pa ito ng nakakatakot na ekspresyon. Tumigil ka nga sa sinasabi mo. July, kung ano man yung pinapasok mo sa isip mo, sabihin mo sa kanya na busy ako, okay? Naiintriga tuloy ako sa lalaking tinutukoy ni July. Sa sobrang laki naman ng cafe latte ay hindi ko makita kung saan nakaupo ang sinasabing lalaki ni July. Nakabusangot na naglalakad papalapit sa akin si July. Oh, anong sabi? Tanong ko dito. Ma'am, ang sabi niya, kung ganito nyo daw po tratuhin ang customers nyo, tapos yung mukha ng mga guards niya ay para akong kakainin ng buhay, ma'am. Praning na sabi nito. Hindi ko alam kung matatawa ako kay July o magagalit sa aruganteng lalaki na customers namin. Hay nako, pabayaan mo na siya, July. Bumalik ka na lang sa ginagawa mo. Sige po, ma'am. Nakangiting sabi nito, saka bumalik sa naiwang trabaho. Bumalik na rin ako sa ginagawa kong pagre-resibo. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa customers mo, Samantha? Sabay lingon sa pinanggalingan ng boses. Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ko sa lalaking nakatayo sa counter. Nakapang-opisina pa ito at lahat ng mga tao na nasa loob ng coffee shop ay nakatingin sa amin. At sino namang hindi mapapalingon kay James? Tanyag ito pagdating sa negosyo. Lagi itong nasa balita at cover ng The Bachelor's Magazine. At alam ko na rin na ilan sa mga taong nandito sa loob ay alam kong nakakakilala sa kanya. Hindi mo ba ini-entertain ang asawa mo, Samantha?
Sabi niya habang nakasandal sa counter. Mag-usap nga tayo sa loob ng opisina. Hindi ko gustong malaman nila kung anong kaugnayan ko kay James. Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na ito, Samantha? Seryosong sabi nito. At paano mo naman nalaman ang tungkol dito? At paano mo nalaman na nandito ako? Sagutin mo ang tanong ko, Samantha. Bahagyang sigaw nito. Tumigil ka nga. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita, James. Kaya huwag mo ako masigaw-sigawan. Pwede kitang ipakaladkad sa mga bodyguards palabas ng coffee shop na to. Galit naman na sabi ko. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Sinabihan na kita na mananatili ka sa bahay. Ginamit mo pa talaga ang paborito kong sasakyan? At tinakasan mo pa ang mga bodyguards na iniwan ko sa'yo? Kung wala ka nang sasabihin, marami pa akong gagawin sa labas. Bored na sabi ko. Hindi ko alam pero gusto kong naiinis siya. Hihintayin kita at sabay natin susunduin si Jan sa bahay nila mama. Sa bahay natin itutuloy ang usapang ito. Hindi na ako nagkomento sa sinabi niya at nauna nang lumabas sa kanya. Bumalik na ako sa counter. Ilang minuto lang akong nawala at ang dami ng customers na nakapila. Ano ba naman? Agad akong pumasok sa kusina para kumuha ng apron para hindi madumihan ang damit ko. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong nito habang sinusuot ko ang apron ko. Tutulong ako sa pagsiserve. Kung nakikita mo, maraming customers ang naghihintay ng kanilang order at hindi pwedeng paghintayin sila. At bakit ba kasi puro babae ang tauhan mo? Tanong nito na nakasunod sa akin. Pwede ba? Tantanan mo na ako, James. At maupo ka nilang kung saan ka nakaupo kanina. Fine. Bagot na wika nito. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi na siya nakasunod sa akin. Pwede mo pa tong itali sa likod ko? Sabi nito habang nakatalikod siya sa akin. At bakit naman may suot ka ng apron? Basta itali mo na lang at huwag kang magtanong. Pasasalamatan mo ako pagkatapos nito. Tinali ko na pero hindi gumagana ang utak ko. Everyone is looking at him. Kahit ang mga tauhan ko ay nagtataka rin sa kanilang nakikita. Tatayo ka na lang ba dyan na parang robot o tutulungan mo ako mag-serve ng order nila? Wala akong nagawa kundi hayaan siya sa kanyang ginagawa. Poker face lang naman si James habang ang mga babae naman ay kinikilig every time na si James ang nagsiserve sa kanila. Pinagpatuloy ko na rin ang ginagawa ko. Ako ang kumukuha ng mga orders at si James naman ang nagsiserve. Ma'am Samantha, may nagpapabigay po sa inyo nito. Sabay abot sa akin ni July ng isang bouquet ng flowers. Kukunin ko na sana ito nang may mga kamay ng naunang kumuha nito. Sabihin mo sa sino mang nagpadala ng pangit na bulaklak na to na umatras. Dahil ang babaeng sinusubukan niyang ligawan ay hindi na available. At sabihin mo sa kanya na kapag hindi siya tumigil, ay susunugin ko siya sa impyerno. Galit na wika nito.